Sabi ng iba na ang pera daw ay hindi mahalaga at importante. Madadala mo ba sa hukay? Pero ang tanong, paano kung wala kang pera, paano ka kakain? Saan ka titira? Paano mo ka magpapagamot kung nagkasakit ka? Ang totoo, ang pera ay hindi masama. Ang tanong, paano mo ginagamit to? Yan ang pag-uusapan po natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, marami pong tao na talagang medyo ayaw pag-usapan po talaga ang paksa tungkol sa pera. Kasi pag pinag-uusapan daw yung pera, mukhang pera daw yung tao. Pero sa totoo lang, yes, hindi lahat sa buhay natin ang sagot ay pera. Yes, hindi natin madadala sa hukay ang pera. Pero may realidad. May mga bills tayong kailangan bayaran at kailangan natin ng pera. As a matter of fact, when you look at money, some people, they say that money is the root of all evil. Actually, it is not the money is the root of all evil. The good word said, the love of money is the root of all evil. The love of money more than friendship, more than relationship, more than your name and reputation, that is the root of all evil. Kaya kailangan po natin magkaroon ng tamang perspective po pagdating po sa pera para hindi nga maging masama. So, paano natin yan titingnan? Number one, pag-usapan na po natin. Kaya kumuha na kayo ng ballpen at papel, please take down notes. So, for you to have a healthy perspective about money. Number one, money is a tool, not a goal. Let me repeat. Parang ano lang yan martilyo. Ang martilyo ay hindi masama. Pwede mong gamitin as a kasangkapan para makabuild ng bahay, magkumpuni. Pero kung ang martilyo gagamitin natin, nga para saktan ang ibang tao, para gamitin pang hold up or let's say as a weapon against another person, hindi na mabuti yun. Tama? Kaya always, likewise, ang pera po ay tool din po siya. Pwedeng gamitin sa tama at pwede rin gamitin sa mali. So, the question is this. Ito yung tanong na dapat natin masagot. Ano ba ang purpose ng tool? To make life easier or harder? Pakitype sa comment section. Ang goal sa tool is to make life easier. Yes or no? So, how would you know that the money that you're earning, you're using as a tool at talagang gumaganda ang buhay mo? Listen, if the money that you're earning is making life easier, everybody say easier. Kung ang perang kinikita mo ay nagpapagaan ang buhay mo, ang ibig sabihin, tama ang paggamit mo. If the money that you're earning is make your life harder, everybody say harder, nagpapahirap ng buhay mo, ang ibig sabihin, mali po ang paggamit mo. Anong ibig sabihin, Chinky? Itong weird part Nung maliit ang sweldo, ang pagkakasya, minsan may ipon pa. Nung lumaki na ang sweldo, nagkulang na, nagkautang pa. Kasi nung maliit ang sweldo, nagagamit natin ng tama, it's making your life easier. But nung lumaki na, it's making your life harder. Kaya it's very important na ang tunay na tagumpay, hindi yan na nakadepende sa dami ng pera mo. Depende yan kung paano mo ginagamit ang pera. At hindi mo kailangan ito, sasabihin ko po sa inyo, hindi mo kailangan kumita ng milyon para ikaw ay maging masaya. Ang mahalaga, responsable ka, may ipon ka, disiplinado ka, may alam ka sa pera, at ginagamit mo yung mga pera sa iyong pangangailangan muna, at kung may sobra, doon ka nag-e-enjoy. Huwag yung enjoy now, suffer later. Kaya huwag mong gawing ultimate goal ang pera. Ang goal natin sa pera is to make our life easier, not harder. So, next. Ang next question is, paano ba natin malalaman, di ba? Ano ba dapat natin unahin sa buhay? Meron pong 3 tanong na gusto kong tanungin sa inyo para malaman mo kung ano ang prioridad mo pagdating sa pera. Okay, ito lang tanungin mo sarili mo ngayon. And I want you to write it in the comment section. Ano ang gagawin mo kung hindi mo na-issue ang pera at may pumapasok na sa iyo ng mga 500,000 a month at di mo na kailangan magtrabaho? Ano ang gusto mong gawin? Alam mo kung 500,000 a month ang pumapasok, I'm sure sabihin mo, babayaran mo yung needs. Tapos may mga iba magta-tithes kay Lord. O if not naman, yung mga sobra, pang travel, pang negosyo, or if not man, pang tulong sa kapwa. Sulat mo. And the next question that you need to ask para malaman mo saan mo gagamitin ang pera. Ano ang gagawin mo kung alam mo meron ka na lang 5 years to live? Ano yung mga pwede mong baguhin? If you only have 5 years to live, in your last 5 years, what are the things that you want to change? Gusto kong isulat mo. Sulat mo. Maybe some of you are saying, Naku, 5 years na lang. Na-travel na ako. 5 years na lang, I would invest more time with my family. 5 years na lang, OFW ako, uwi na ako.
Di ba, 5 taon na lang natitira sa buhay ko. Sulat mo. And last but not the least, ano ang pagsisisi sa buhay mo na hindi mo nagawa kung alam mong huling araw mo na ito? If you only have just one day to live, ano yung mga pagsisisi mo? Alam mo, ang pagsisisi ng mga successful na tao at saka negosyante minsan sa dying bed sa ospital po, ang sinasabi nila, hindi yung, sayang, hindi ko pinasok itong negosyo, sayang, hindi ko binili itong product. Alam mo, sinasabi nila, I wish I'd spend more time with my family and my loved ones. Kung isa lang ang pwedeng pagsisisi, dahil nga, alam mong wala ng panahon, ano po yun? Sulat mo. Kapatid, ito po kapag sinagot mo itong mga tanong na ito, malalaman mo kung anong klaseng buhay ang gusto mo talaga. My friends, gusto kong i-align mo lahat ng mga financial plans mo. Kung hindi issue sa yung pera, diba? Financial security, ang gusto mo, stability. Hindi lang yan, makapagpatayo ng negosyo, magkaroon ng passive income. Number 3, makatulong sa kapwa. Dapat gawin natin yan. Anong babaguhin mo kung may 5 years ka na lang sa buhay mo? And then last, anong pagsisisi na pwede mong pagsisihan na hindi mo ginawa? Kailangan align po tayo. Pero ito lang po, meron pa tayong isang paksa. Pag-uusapan po natin, paano natin malalaman kung sapat na po ang ating ipon. Pero bago natin pag-usapan yan, batiin muna natin si Rezen Colomina, si Charlie De Los Reyes, at si Daisy Lumeran. Thank you for tuning in. So, ang final question na talagang pag-usapan natin, kung talagang importante ba talaga ang pera o hindi. Sapat ba ang ipon mo? At paano mo yan gagamitin para maging masaya at makabuluhan ng buhay mo? O, ito lang po para hindi naman tayo magkaroon ng stress pagdating sa pera. Huwag kang matakot sa pera. Ano yung sabihin matakot sa pera? Huwag mong pag-alalahanin ang pera. Don't get stressed over money. Well, Chinky, kailangan ko ng pera Paano sabihin hindi ako may stress? Well, when I say stress, it's about worrying. Sino sa inyo madalas mag-alala tungkol sa pera? Alam mo, in reality, kahit mag-alala ka tungkol sa pera, hindi dadami ang iyong pera. Ang pinaka-stressful sa buhay na pwede mangyari sa isang tao ay you're trying to control the things you cannot control. Kung meron tayong money problem, alam mo ang solution dyan, aside from working, finding solution, is praying. That's number 1. Number 2, huwag lang puro ipon. Kailangan, syempre, matuto tayong magpalago at pag lumago ng pera, kumita na, syempre, kailangan meron tayong reward sa ating sarili pag kumita na. Huwag mong i-reward ang sarili mo pag di ka pa kumikita. At pangatlo, I encourage you, hindi lang dapat plano. Gamitin po natin ang ating mga supernatural ideas para magpadami pa ng pera. So, conclusion, di ba? Mahalaga ba talaga ang pera? Of course. Ang money ay isang tool, hindi siya goal. Number 2, alamin mo ang priorities mo sa buhay. And then number 3, magplano, gamitin ng tama ang pera para magpagaan ng buhay, hindi magpahirap ng buhay. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ito, ano ang pinakamalaking realization mo tungkol sa pera sa episode natin na ito? Pakitype sa comment section. If you like this episode, please like, share, and subscribe para sa marami pa tayong mga tinatawag na money tips. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.